Kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Color game sa Cubao, buhay na naman sa pangangalaga raw ng ilang kapulisan. Ang sabi po ng amo ko, okay na daw po kami kay Mike Enriquez sa investigador at sa mga pulis. Totoo bang sinasabi nyo na hindi na kayo pwedeng kasara ulit? Kasi nakatimbre na kayo sa amin. Ay, hindi yun sabi nun. Sino nagsabi nun? Ewan ko sino nagsabi na gano'n. Pasawain na negosyo, panta sa buhay ng tao sa Binyan, Laguna. Mukha talaga siyang legal kasi meron mga like yung tangke, tapos may mga tubo-tubo, meron pang timbangan, tapos may napupuntang mga doon tao, tapos mga nakalapit ng subdivision para magpa-refill ng tangke, mga tingiting tangke. Videoke bar daw, pero sa VIP room meron palang hubaran. Gusto daw namin, magdadagdag na lang daw ng 1.5 para sa bar fine. Tapos, kayo na bahala sa kung ano-ano mapag-uusapan nyo sa gagawin nyo. At hanap buhay na makina, manloko raw ng mga balak mag-OFW. Naka-hold daw yung passport ko dahil kulang pa yung pang show money. Tapos, bihingi na naman siya ng panibagong pang-processing fee, 30,000. Pwede na daw kami maalis. Kaya namin ginawa ito na magsumbong na kami. Marami pa ang maluluto mo. Kawawa naman. Siyempre may pamilya naman po ako. Kayo pera lang po. Ako po kahihiyan nyo na wala sa akin. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang bagong dekada ng investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Pasugalang color game sa Cubao, daig pa sa zombie. Ilang beses nang pinatay, heto't buhay na naman. Ayon sa datos ng inyong sumbukan ng bayan, may mga tumawag, personal ang bumisita, nagpadala ng email at nagpost ng mga mensahe sa aming Facebook account. Ang iba pa nga sa kanila'y masela na impormasyon ang ibinabahagi, pero halos lahat tila napeperwisyo at kukonsumi. At ang kanilang inirereklamo, ang sugal na color game sa isang peryahan sa Cubao na naman. Noong nakarahang taon, inireklamo na rin sa amin ang lantarang operasyon ng sugal na color game sa lungsod ng Quezon. Ang nakababahala pa nito, ang ilang pulis daw sa lugar na yan, protektado ang naturang sugalan. May nakita po akong mga polis. Yun, inaabutan po sila. Tapos, hindi ko alam bakit hindi po sila sinisita. Sus Mariosep! Ilang araw din naming minanmanan noon ang naturang mga sugalan. Sa bawat araw, laging positive ang iligal nilang gawain. Sa katunayan, box office ang bilang ng mga tumataya. At syempre pa, nakabantay at always present din ng mga pulis na umano'y protektor daw ng sugalan. Ang ilan na aming nakunan, nagkwekwentuhan. At tila nangongolekta. Pero lahat tila deadma sa mga nangyayaring kabulastugan. Sus naman, kaya naman pala relax at tuwang-tuwa ang mga promotor ng perya. Kaya para matigil na ang pasugalan sa peryahan at ang maanomalyang pagkonsentrito ng ilang mga pulis, inimbitahan namin noon ang Criminal Investigation and Detection Group ng National Capital Region o CIDG-NCR. Hindi sila makapaniwala na nakakalampas ito sa mata ng ibang mga pulis. Ang masarap bantayan dito yung inaabutan. Kaya para the more the merrier, tinawag na ang buong tropa para makipiesta sa mga pasaway. Nang nakapwesto na ang lahat, oras na para matuldukan ang kanilang kabulastugan. Nagkagulo at nagtakbuhan ng mga tao. May ilan na pilit pang tumalong sa pader ng peryahan.
Takip agad ang mga operator at tauhan ng sugalan. Maging ang mga mananaya, huli. Sa isang iglap, lumamnam ang kulay ng color game sa peryahan. Pero ilang linggo lang ang lumipas, napalitan naming back to business na naman sila. Sus, Mariosep, ayaw talaga nilang tumigil. Kaya naman sinadya namin ang Quezon City Hall para iparating ang problema. Isang clean-up operation ang kanilang ipinagutos. Pagdating sa target area, nag-umpisa na ang paghahatol. Pukpok dito, pukpok doon. Sa isang iglap, pangiligal at pasaway na perya, tila nabura sa mapa. Makalipas ang ilang buwan, ang ginibang peryahan, buo na naman at operational. Santissima! Abay, parang bungang araw lang sa taginita, pabalik-balik. Agad kaming nagmanman sa lugar. Kumpara dati, mas maingat na sila ngayon. Ang pasukan na dati bukas na bukas, ngayon hinarangan ng lona. Pero ang hindi nila alam, nag-level up din ang investigador. Kaya naman madali naming napasok ang loob ng peryahan. Tulad ng dati, buhay na buhay ulit ang illegal na negosyo ng mga pasaway na promotor ng sugalan. May pumapawla ulit sa bingo. At syempre, tuloy pa rin ang pagkulong ng tayaan sa color games. Sus, Mariosep! Mukhang bago na ang mga mukha ng mga nagpapataya pero luma at bulok pa rin ang negosyo nila. Sa sumunod na gabi, muli naming binalikan ang makulit na peryahan. At sa pagkakataong ito, muli kaming nagulat sa aming nakita. Isang patrol car ng pulis ang huminto sa bandang unahan ng sugalan. Ilang hakbang lang ang layo mula sa pasukan. At ilang sandali pa'y isang lalaki ang lumapit sa mobil at animoy may inabot na bagay sa taong nasa loob ng kotse. Pagkabigay, sumibat na ang patrol car. Ano kaya ang iniabot sa kanila? Ilang minuto ang lumipas at mas ikinabigla namin ang mga sumunod na nangyari. Sunod-sunod na nagdatingan ng mga police mobile. May nagwangwang. Nag-flashlight. At ang mga ito naman, nagkasabay pa. Ke barbaridad! Ano ito? May meeting ba dito? Sus, Mariosep! Susunod! Totoo bang sinasabi nyo na hindi na kayo pwedeng pasara ulit kasi nakatimbre na kayo sa amin? Ay, hindi yun. Hindi ako nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Ewan ko sino nagsabi na gano'n.